So ito na, oh. Ano to, parang isang kanal. So hinuhukay muna ni kuya ang kanal. Parang daanan ata ng tubig papuntang sa to, palayan. So ngayon ay ang ginagawa niya is naghuhukay siya, naghuhulma. So minimeasure niya ang area na pwedeng gawan niya ng hydro power plant. So may frame siya ng mga bakal. Yan. Kahit maliit lang yan, pwede na yan. Parang foundation na din sa gagawin niya na hydropower plant. So literally ginagawan niya ng breeze, tapos siguro niyan may semento na. So pagkatapos niya ng patayo, ito naman pinapalapad niya ang breeze para mas matibay talaga. So hindi na to bago sa mga panday natin dyan, no? Mga gumagawa ng bahay. O kung nandyan kayo at mayroon kayong palayan, pwede nyo itong kopyahin at gawin. Mayroon na kayong source of water, mayroon pa kayong magiging source of power. So after niya na layout, ginawa niya ang fundamental. Di po ako engineer, pero ang galing po ng ginagawa niya. Siguro yung mga malalaking dam, sobrang tagal gawin ko. Ang hirap po kasi ilang bakal yun. What if malalaking bakal yan? So ang tagal po gawin ng dam. So ano to? Meron na siyang naka-frame na kahoy, parang lumahan ata. Kung anong forma ng kanyang dam. So meron siyang parang tabla ata yan. Ano yan? Saging? Isang part ng saging. Plyboard. So gumagamit siya dito ng plyboard. Okay. So sinimulan na niya maglagay ng mga semento. So pag once makapasok dyan, diretso yan sa forma. Yung ginawa niya na forma dyan, dyan sa mga kahoy na yan, diretso yan. So siyempre after ilang days, uga na. Pwede nang tanggalin ang mga plyboard condition. So titingnan natin ano yung result. So tinatanggal lang yung mga forma niya, yung mga kahoy at plyboard. So ayan, ayan, mayroong forma na. So dapat mayroon tayong forma da, Wow. So yun yung mga saging, anong purpose niyan? Pati yung mga saging tinatanggal. Para may daanan ng tubig. So dyan po dadaan ang mga tubig. So, yan. Pardons? Okay. Ayan. So sa kadalasan sa mga hydropower plant, yung sa ibabaw, di ba may pwedeng madaanan na ng mga sasakyan? Yan yun. Yan yun. Ganyan din yung pagkagawa. Sa ibabaw ng mga semento na yan is pwedeng maging daanan ng mga sasakyan. So tingnan natin ano to. So may frame, parang bakod ata, no? So minamasa na niya ang flooring ng dam niya. So napaka-details dito, no? So yan. Ang ganda ng itsura, So yung sa may gitna niya, medyo pinakurba niya ng kaunti, So sa kabila na naman, so ano yan, mga bricks. Lagyan ng mga bricks. Ayan, pataas. Para dagdag. Anong purpose niyan? Foundation or dyan ilalagay yung mga controls. Ano ba? So let's observe na lang. So sa gilid ng bricks, mayroong mga kahoy sinukat. Okay, nilagyan. Okay, minasa. For finishing muna. Plaster muna, plaster. Ayan. So finishing. So naka-plaster na. Hindi po ako engineer, hindi rin po ako mason, hindi rin po ako anything is tagagawa ng bahay. Nagbibigay reaction ako kasi na-amaze talaga ako sa ginagawa niya na homemade hydropower plant.
magagamit po kasi ito sa mga palayan natin eh. Or hindi ka lang sa palayan, sa mga bahay na medyo kulang ang kuryente, power supply, hindi aabot yung mga supply ng kuryente ng government. Pwede ito oh. So na yan. So gumawa siya ng ibang daanan. Anong purpose nito? Okay. So, ano yan, PVC. Parang PVC ata. So, bubutasan siguro niya. Ilang days kaya ito pwede matapos, no? Kasi itong video na to, naka fast forward siguro. Yan, hinukay niya. Galing sa taas, papuntang baba. Disclaimer lang po ha, hindi po akin tong video na to. Hindi po ako ang rightful owner ng video na to. I'm just making a reaction video po. Ayan. Nilagyan ng PVC, so kinoconnect niya galing sa taas. So ano kaya ang purpose niya, no? So sinimento ulit niya, minasa. Ayan. Medyo may forma na. Yan. Formang-forma na. Poging-pogi tingnan. So ngayon, bricks ulit. Daming bricks na ginagawa niyan dito eh. Tulay yan. Daanan. O mayroong nilagay na medyo bakal para matibay yung tulay niya. Siyempre, kunwari may dadaan ng mga sasakyan, di ba? So magkabilaan ang ginawa niya. Tapos sa kabila, dito naman sa kabila. Ganun pa rin, nilagyan ng semento. Pinorma. Yan. Yan, nakaporma na. So nilagyan ang flooring ng semento. Kahit ganyan kalit yan, matibay yan. Kasi semento yan. Tagal din masira yan. Sementado po eh. Concretes. Wow. Pakatibay siguro niyan. Okay. Anong purpose niyan? Daanan ng tubig o ano yan? Yan, tapos na. So, anong kulang? Mga wirings, yung mga pintura. O, pininturahan niya. Pero maganda nga naman, oh. Pininturahan niya. So, color choice niya, pula. Asan country ka ito, no? O, next color choice niya, blue. Siyempre, tubig nga naman. Yan, blue. Ang ganda ng dam niya, no? Sana lahat ng dam ganito. O, daanan, black. O, black color yung daanan, siyempre. Espalto, di ba? Ilang days, o, diba yung ilang days. Matapos ang ilang days. So, yan ang forma, finished product natin. Ano yan? Parang propeller? Motor para magba-vacuum. Ano kaya ang klaseng motor yan, no? So, nilagay na yung mga mga wirings. Christmas lights. Christmas lights sa daanan. Siguro Christmas na sa kanila. Kasi nilagay ng Christmas lights. Siyempre, sa mga hydropower plant, mayroon talagang mga ilaw. Okay, ang purpose nun is para makontrol ang ano yun? Medyo mahirap din yung ginagawa niya, no? Yan, no? Medyo effort talaga. So, complete na, nakaset na. So, nilagay ng tubig. Ang purpose pa ng mga ganun-ganun is para dyan yung kontrolin ang tubig. So, para, yan, napupuno pa, no? Kahit konti lang yung tubig, di ba? So, pag once napupuno na, yung tubig, didiretso sa kabila, ito, kinokontrol niya. Ano yan? Okay, pag dadaan na dito ang tubig, tapos iikot yung motor, once pag iikot yung motor, magbibigay na ng power supply dyan. Okay, iikot na yan. O, inopen niya. So, ikot na yan motor ngayon. Yan, amazing. So, umikot na ang motor. Umikot na. Ayun, may power na. May power source na. Mayroon ka ng ilaw, mayroon ka ng dam para sa supply ng mga tubig sa mga taniman. May kuryente ka pa. O, yan sa likuran niyan, pwede pa yung maglagay ng isda para maging fish pan. O, di ba? Intelligence. O, yan o, gumagana na yung motor o. O, dyan, magkabilaan. So, dito yung motor sa kabila, sa may kanan. Umaapaw na o. Release ka ng kaunti kasi umaapaw na yung tubig. Dapat medyo mababa konti, no?